Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang Game 1 ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets kung saan nakuha ng Wolves ang panalo sa pangunguna ng 43 points si Anthony Edwards. At lahat nga pag-uusapan dito kung paano na-dominate ni Edwards ang Nuggets and rightfully so. Kakaiba nga ang pinakita niyang performance, lalo na kapag inisip natin na 22 years old pa lamang ang batang to. Ganun pa man pag-usapan natin ang mga bagay na hindi gaanong obvious sa series na ito. Ang pamagat ng video na ito ay nagawa ng Minnesota Timberwolves ang hindi nagawa ng Lakers sa Denver Nuggets. So ano nga ba ito? Una ay dalhin sa labas si Nikola Jokic. Big numbers pa din nga ang ginawa ng two-time MVP. 32 points, 9 rebounds, and 8 assists. Ngunit may kasama itong 7 turnovers. 11 of 25 shooting sa field, that is 44%. At 2 of 9 shooting naman sa 3-point line. Not even once nagkaroon si Joker ng below 55% shooting sa field laban sa Lakers. At 9 rebounds lang siya. Laban sa Lakers nga ay nag-average si Jokic ng 7 rebounds sa first quarter pa lang. At ang 2 of 9 shooting sa 3 points, that is 22% mga kaibigan. Ngunit it's not about the percentage, it's about the number of attempts. 9 3-point attempts si Jokic, that is the most sa kanilang team sa game na ito. Hindi nga si Michael Porter Jr. or Jamal Murray ang nanguna. Hindi nila masyadong magamit ang pick and roll bagkus nagiging pick and pop na ito. Team defense ang ginawa ng Minnesota, ganun pa man most of the credit ay dapat ibigay kay Karl Anthony Towns at Rudy Gobert na pinakita kung bakit siya ang 3-time maybe soon to be 4-time defensive player of the year. At ano nga ba ang epekto sa Denver Nuggets ng 9 3-point attempts ni Nikola Jokic? Yan nga ay ang pagbagsak ng second chance points and offensive rebounds. Dahil nasa labas nga si Jokic, kaya naman duelo ang Minnesota na kumuha ng mga defensive rebounds. So one and done nga ang mga possession ng Denver Nuggets kaninang Game 1. Isang bagay na nahirapan ng Lakers na gawin sa first round ng playoffs. At isa pang bagay na dapat natin bigyan ng pansin dito ay ang 16 points si Naz Reid. Gumawa nga siya ng 14 points sa fourth quarter at pinakita niya kung bakit siya ang 6-man player of the year. Na-outscore nga ni Naz Reid ang buong bench ng Denver Nuggets. Isang bagay na kahit isang beses ay hindi nagawa ng Lakers noong first round dahil wala nga sila halos na natatanggap na ambag mula sa kanilang bench. Ganun pa man, baliwala nga ang lahat ng ito kung hindi halimaw na performance ang pinakita ni Anthony Edwards. Walang kaba ang bata na ito kung maglaro at talagang kakaiba ito. Ganun pa man ay kailangan niya nga na maging handa sa mga susunod na games dahil tiyak na gagawa ng adjustment ang Denver Nuggets dito. Ngunit kung may isang bagay man tayo na napansin sa game na ito ay masyadong manipis si KCP para maging primary defender ni Anthony Edwards. So makikita nga natin kung anong adjustments ang gagawin ng Denver Nuggets moving forward. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa Game 2? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!